Isang matapang at determinadong dalaga. Kwento ito ng isang ina na kinaya ang lahat, pagsubok at hirap ng buhay. Siya ay si Anna. Ako si Anna, second year college, 20 anyos. Katulad ng ibang kabataan ay meron akong kasintahan. Ang pangalan niya ay Jason. 20 anyos pa lang si Jason kagaya ko. Si Jason ang kauna-unahang kong boyfriend. Bukod sa matalino, gwapo pa si Jason. Si Jason sikat sa aming paaralan kaya hindi maiwasan may humahanga sa kanyang ibang babae. Pero okay lang naman sa akin kasi alam ko naman na mahal ako ni Jason at loyal siya sa akin. Isang araw may nangyari sa amin ni Jason. Kinakabahan ako kasi baka mabuntis ako kasi parehas kami ni Jason nag-aaral pa. Makalipas ang ilang araw, may kakaiba akong naramdaman sa aking katawan. Madalas akong nahihilo, nasusuka, na tila ba may hinahanap akong isang pagkain. Na tila ba sarap na sarap ako dito. Palagi na lang nangihina ang aking katawan. Kaya nagdesisyon ako pumunta sa center upang magpa-check up. Kinakabahan ako habang hawak ko ang pregnant test. Tinignan ako ng doktor na nakangiti, sabay sabi, "Congrats Anna, buntis ka. Magiging isang ina ka na rin." Nagdesisyon akong umuwi na sa aming tahanan. Pagdating sa aming tahanan ay parang balisa at tulala pa rin ako. Nandun si Lola, tila abala sa kanyang ginagawa. Siya ay si Lola Isabel. Siya ang nag-alaga at nagpaaral sa akin. Baby pa lang ako nang iwan ako ng tunay kong magulang. Hindi pa daw sila handa sa isang responsibilidad. Kaya ang Lola Isabel ko ang nag-alaga sa akin. Hindi ako iniwan ng aking lola. Ginabayan niya ako hanggang sa aking paglaki. Isang araw, pinuntahan ko si Jason sa kanyang tahanan upang sabihin ang lahat. Ngunit nadismaya ako sa kanyang naging reaksyon. "Ano, Ana? Ana, hindi pa ako handa. Alam mo naman nag-aaral pa tayo, di ba? Hindi pa ako handa maging ama. Alam mo naman yun, Ana, di ba? Ako lang ang inaasahan ng aking magulang. Malaki ang tiwala nila sa akin at hindi ko sisirain yun dahil lang sa isang bagay." "Pero Jason, paano ako? Paano kami ng anak mo?" "Jason, please." Noong araw na yun, nakipaghiwalay sa akin si Jason. Gumuho ang aking mundo. Nawala na ko ng pag-asa. Paano ko bubuhayin yung anak ko na ako lang mag-isa? Parang hindi ko ata kaya. Nilapitan ako ng aking lola. "Apo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Nandito ako. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko kayo iiwan." Makalipas ang ilang buwan, isinilang ko na ang aking anak na si Gab. Katulad ng sabi ng aking lola, hindi niya kami pinabayaan. Siya ang umaalalay sa akin hanggang sa manganak ako. Siya rin ang nag-aalaga sa aking anak. Nilakasan ko ang loob ko at tinibayan ko pa para sa aking anak. Nang dahil sa aking Lola Isabel, kinaya ko ang lahat. Pinangako ko sa aking sarili na hindi ko iiwan ng aking anak gaya ng pag-iwan ng aking magulang sa akin. Makalipas ang ilang taon, 3 years old na ang aking anak na si Gab. At ako naman ay nagtatrabaho lamang sa work from home ako. Kaya ito ni Mami, anak, kaya natin to. Kaya ko kahit wala ang iyong anak. Saad ko sa aking isipan. Malusog at maayos ko na ipalaki ang aking anak na si Gab. Mabait at matalino ito. Kagaya ng kanyang ama, namana niya ang pagiging matalino sa kanyang ama. Hindi madali ang aking pinagdaan. May araw na parang gusto ko nang sumuko. At nang dahil sa aking anak,
at ang aking lola na si Lola Isabel ay may lakas akong lumaban sa aking buhay. Hinarap ko ang buhay at pagsubok kasama ang aking Lola Isabel. Makalipas ang ilang taon, malaki na si Gab at nag-aaral na ito. Isang araw, nagtanong si Gab sa akin, "Ma, nasaan ang aking ama?" Noong oras na yun ay natulala ako sa mga tanong ni Gab.